alam. Nakita ho ninyo yung nangyari sa budget? Hindi ba? Lahat tinabasan yung kanilang pagkakakitaan, yun ang dinagdagan. It is Kasi, abhorrent. I mean, sorry po pero not to be cynical about this, but this is really something terribly wrong dito po sa atin. At tayo, siguro nga kasi lagi kang abala kung paano ka makapag-uuwi sa pamilya mo nang galing sa hirap mo. Hinahayaan na lang natin sila na para baga sinasabi natin, hayaan mo, bukas makalawa. Oo, may anyway, ay nako, tax ng ina nyo. What kind of Congress is this? Hala, Ralph Recto, binanata ni Sir Ted Pailon. Hala! Yan ang dapat sa inyo. Palakpakan natin si Sir Ted. Palakpakan yan. Kapag mga magnanakaw, binanatan, palakpakan yan. Yan ang dapat sa inyo, mga magnanakaw. Ikaw, Ralph, ultimo pira ng mga matatanda na nilagay sa bangko, balak nyo pang nakawan? Ha? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ha? Kaya tuloy, nabanatan ka ni Sir Ted. Oh, panoorin natin to, oh. Ay, para po sa ating paghatid ng mga tampok na balita, eto muna po dito po sa mga naguguluhan, nalilito at sinasabi nga daw po ng gobyerno, ang dami daw hong fake news tungkol po dito mga kapatid sa kapapasa po lamang at ngayon nga pong effective July ay pagpapatupad ng Capital Markets Efficiency Promotions Act o si MEPA. Ano ba itong batas nito, Madam Chair? Maraming salamat, Madam Para Chair. magnakaw. If you'll allow me to explain Para magnakaw lang. yung tungkol po dito sa Capital Markets Efficiency Promotion Act o yung tinatawag nga pong SIMEPA na epektibo na po mga kapatid last July 1. Ang layunin po niyan, ayon po sa mga lumabas po na artikulo no, sa mga pahayagan, maging sa mga balita. Ang layunin yan, ma'am, para magnakaw lang kasi wala nang manakawan ng iba. Yung pira sa akap, ubos na eh. Kaya naghanap naman ng mananakawan. Tuloy tayo. Para daw po gawing mas simple, mas patas, tsaka mas standard na yung pagbubuwis nakita mula sa mga bank deposits at investments na ipinapasok po natin sa bangko. Sa explanation nga po nitong si Sir Mon Abrea, isang tax expert, ang sinasabi niya, walang bagong buwis sa SIMEPA dahil hindi po ito bagong patong na buwis sa savings o deposit accounts dahil matagal naman na daw pong binubuwisan ng 20% final withholding tax, yan ang kanyang explanation. Yung interest income o tubo mula po sa savings at deposits na ipinapasok natin sa mga bangko. Simula pa daw po yan noong taong 1997. Meron na daw talaga yung tinatawag na Tax Reform Act. Ang ginawa ngayon ng SIMEPA ay standardization lang. So ang ibig sabihin, pinantay lang daw po yung buwis sa lahat ng uri ng deposito. Mapa short term or long term man po yung deposit na inyong gagawin sa bangko. So dati, kapag nag-time deposit ka ng 5 taon, o higit pa, exempted po yan sa buwis. Pero ngayon, kahit long-term deposits, papatawa na rin po ng 20% tax sa interest. Ngayon mga kapatid, paano nga ba maapektuhan itong SIMEPA yung mga simpleng Pilipino? Andali mo na. Bago ka sige, tumalon ka agad, baby girl. O doon sa kung ano ba epekto nito. Okay, pinakamainam po, maintindihan muna natin sa perspective na unang-una, okay, hindi daw ito bago, sabi mo. Hindi bago. Noong pa daw po mayroong 20% na final Kabahan withholding tax sa mga bank deposits. Pero ano ba ang bago dito? Young girl, ha? Okay, so you follow me. Okay, ang bago dito, dati po kasi short term. Ano ba ito? Itong depende sa iyong deposit. Merong 3 months, merong 6 months, may 1 year, may 2 years, May 18 etc. months. So may tinatawag po na short term, yung less than 5 years. Okay, so ang bago ho dito, sakop na po nito yung mga long term na mga deposito. Okay. Ano pa? Itong sinasabi po na feature nitong batas, hindi ito retroactive. Ibig sabihin, okay, effective po lamang ito sa July na magpapatupad. Kasi nga, how can you impose a tax na ngayon na hindi mo alam na, di ba, mangyayari pala, di ba? Hindi ho pwede yan. Dapat po lagi yung prospective. Okay. At ano pa, mga kapatid? Hindi po, mga kapatid, sakop dito yung principal na yung deposito. Meaning, doon po lamang, mga kapatid, sa interest na kinikita ng iyong deposito. Okay. So yan po, mga kapatid, yung basically laman nito.
Ngayon, ang tanong dito, okay, sa sinasabi mong, paano ba maapektuhan? Sige nga, baby girl, paano maapektuhan? Paliwanag muna natin na mas simple para din mas maintindihan yung Mas mga simple, kapatid. okay. Halimbawa, 10,000 piso ang inilagak mo sa bangko. Hindi po mababawasan yon. Kung kumita yan, halimbawa, Hindi nga, sabi ko nga yun kanina, yung girl, sinasabi no? ni Sir Ted, Oo, na yung interest lang. Interest Kung lang, halimbawa okay. ang kita ng 10,000 ay 100 pesos, yun po yung babawasan. So ang magiging kita mo dun sa inilagak mo, yung 100, magiging 80 pesos. Kasi ngayon, 20 pesos, yun po yung tax na Sige. ibabawas. Ngayon, Pero hindi po ito, mga kapatid, sa usapin ng 10,000. Yes. Para po natin mas maibaba ito. Oo. At mamaya, pagkatapos po ng ating balitaan, babalikan natin to. Alright, so gagawa po tayo dito ng pag-aanalisa sa katotohanan, sa realidad. Okay. Before we deliver the news na inyong inaabangan, dito mga kapatid, ang katanungan natin, yung sinasabi po ng DOF, yung sinasabi po ng mga opisyal ng gobyerno, ang tatamaan lang po dito ay yung mga old rich, yung mga mayayaman. Tanong dito, ano ba definition ng mayaman? Halimbawa, example, isa kang uri manggagawa, 30 anyos ka na nagtatrabaho sa iyong kumpanya. Hindi po ba? Hanggat sa umabot ka na ng iyong mandatory retirement. Sa pribado, 60, sa gobyerno, 65. Okay. So kung ikay uri manggagawa, mga kapatid, definitely po yung iba, nakakatanggap ng pensyon. Depende, merong lump sum, meron po naman ding buwanan ang pensyon mo. Okay, so kung ikay uri manggagawa, nagtrabaho ka ng 30 anyos, and eventually nakatanggap ka ng bigay sa iyo ng kumpanya mo na retirement pension. Ang tanong dito, yung bang halagang 5 milyong piso, halimbawa lang, 5 million pesos, doon sa mga talaga namang nagsipag mula sa ibaba, na-promote hanggang sa tumaas-taas ang posisyon, yung bang 5 milyong piso na nakuha mo sa paglilingkod mo sa loob ng 30, 35 anyos o 40 anyos, maaari sabihin na rich ka na? Yan! Diyan muna tayo. Yan, Ted Pailon. Yan, Ralph Recto. Yan ang isipin mo, Ralph Recto. Ang mga matatanda na nag-retire, balak nyo pag nakawan. Tayo hihinto kasi papaliwanag ko ito ng masinsinan para sabihin din po natin na huwag nyo naman lahatin. Na kapag sinabi nyo na hindi tatamaan lang dyan mga mayayaman, baka kayo ang mayayaman. Pero dito mga Ikaw lang, usapan natin, Raprecto. ang tatamaan, middle income earners and yung pong mga pensioners and retirees. Dahil mamaya, bigyan namin kayong halimbawa Kasi yung mga mayayaman na yan, hindi matatamaan nito. Sa totoo lang. kung ano effect nito eventually. Lalo na doon po sa mga nagsipag, nagpagal, tumanda sa kumpanya, nag-retire at ang pupuntahan lamang ng kanyang pensyon ay ang kanyang gamot para sa kanyang mga sakit na nakuha niya habang nagtatrabaho sa kumpanya. Tapos ngayon, Ralph Recto, balak nyo pang nakawan yan? Ang kakapal talaga ng mukha nyo. Tapos, ang pera, ilagay nyo dyan sa flood control na yan, mga hinayo pa kayo. Ha? Think about it. Thank you so Think much. about it, Ralph Recto. Ang inilalaban kasi ni Finance Secretary ng Department of Finance, Oo. 0.04% lang naman daw ang mga nagta-time deposit. Yun ang kanila nilalabi dito. Huwag nating tangkilikin sa ganyan lamang po, nakasimpleng kaisipan yan dahil dito ho. Kaya marami umaalma dito because definitely, basically po, yung issue pa rin ng korupsyon. Korupsyon. Diba? Kasi ho kapag Makukurap lang yan. Ang pera na kinukuha nila dyan, kukurapin lang yan, iktambalos-los. nakarinig tayo ng dagdag buwis, kahit na sabihin na po natin hindi mo pa alam ang detalye, kay kinakate. Correct! Allergic ka. Oo. Bakit? Kasi wala kang makitang ginagawa sa buwis mo. Wala kang maramdaman. Biyernes na biyernes, biset. Mamaya po, ang mas matindi pang paliwanag ng aking partner dito tungkol dito sa ipinagpuputok din ng butse ng karamihan sa mga Opo, Pilipino. opo. Ang daming ang kinabahan, yung iba nga gustong i-out agad yung mga pera nila sa bangko. Hindi naman po. Mamaya Opo, opo. explain sa inyo yung Opo, manong papaliwanag po natin yan na masinsinan ho. Sa punto lang nga, na yun ang binabanggit. Pati sa ilang mga artikulo, walang problema sa mga mayayaman. Of course, paano po yung mga seniors? Diba? Pensioners. Yung mga middle income earners na nag-iipon din. College Nagpapagalat fund. yung pera, hindi ninanakaw sa gobyerno. Yung naghihirap talaga. Oo, mas mahirap yun. Diba? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, walang problema. Naku po, hindi na namin mabilang. Nakailang magnanakaw tayo ngayong umaga. Pero sige, ituloy mo na. Asa na ba ako? Oy, Teka,
Isa na dyan si Ralph Recto. May marami pa tayong babayaran na buwis, kaya simulan mo na ang trabaho. Ay nako, sandali Oo. muna mga kapatid. Sa mga panahong ito, dami kayang OA. Ang dami. Sorry. Sino? Damo, Daming 6.793 trillion pesos ang budget. Magkano ang kanilang proposed budget for 2026? 6.793 trillion pesos. Halos? Pag-aambag-ambaga natin, halos Halos? 7 trillion pesos. Okay. Next year, 2026 budget. But don't forget, ang sabi nga po ng Malacanang, ito ay para sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino. Alam niyo mga kapatid, Pagpabuti sa iyong hinayupa ka. siguro sa pagtansya lang po natin, mga na naman halos 60% o 50% uutangin na naman dyan. Kung hindi po makagagampanan ng mga collection agencies ang kanila pong mga target. No? But basically po, ganyang kalaki ang perang pag-aambag-ambagan natin, bubunuin natin. Pero kailan pa tayo nakarinig na ang gobyerno o mismo yung head of agency o mismo presidente nagsasabi na pwede ba magtipid-tipid tayo? Wala pa ho tayong narinig eh. Nasa Party-party nga yan palagi. Halos araw-araw. kasalukuyang proposed budget, opo, ito ho, kasama sa aming reforma. Kasi sinasabi nila, hindi na mauulit yung pambababoy na ginawa Yan. nitong mga... Yun. Diba? Yung talaga namang Uulitin pa rin yan. Uulitin pa rin yan. Meron silang party-party palagi. Oh. Ayan, nakarma. Yung isa namatay. forthwith pambababoy ang ginawa nila sa pambansang budget. Diba? Hindi na daw mauulit yan. Hindi na, Mag-iiba daw ho ngayon. Oo, may budget. Pwede ba na nga samahan daw, nyo na PhilHealth. ngayon, mas magtitipid na kayo? Oo. Kasi yan ang masakit sa atin. Ito ho yung masakit sa mga kababayan natin. Na hindi ka nakakaramdam ng pagtitipid nila eh. Sa pag-aaksaya, yan po yun eh. Kailan ka makakarinig na sasabihin ng presidente na ako ay naglalabas ngayon ng executive order, lahat magtitipid. Magtipid ka sa supplies na ginagamit sa mga opisina, magtipid ka sa kuryente, magtipid ka sa gasolina, magtipid sa biyahe. Yan. O kailan pa naging Magtipid transparent? sa catering. Oo. Tama. Correct ka Bawal dyan. ang waldas. Opo. Pwede Oo. ba? Para makapagtipid tayo. Pwede bang sabihin ng Pangulo, kayo dyan sa Kamara, sa Senado? Pwede ba magkanya-kanyang baon na lamang kayo? Hindi. Bawal Ng tubig. ang Para hindi na tayo order ng tubig. Independent yan eh. Kumbaga, sa kanilang budget, dapat sila magkusa. Oo. Kumbaga, Binigay sa inyo, kayong bahala kung magtitipid kayo. Parang ganon? Pero follow the leader. Oo, tama Hindi ba? naman. Yan lang ho ang masakit sa kalooban ng ating mga kababayan. Na ikaw, ngayon ba di ka nagtitipid sa bahay mo? Sa Nagtitipid. totoo lang ha? Opo. Ako nag-e-effort nga ako eh. Kahit na yung pagbata yung kausap mo. Hello, your lights please. Yan. I forgot. Oo, Diba? tama. Nagkukusa ka na. Yung toothpaste mo nga eh. Meron ka pang talaga namang kung pwede sagad-sagarin mo eh. Ginugupit mo pa yung dulo. Oo, para makuha mo yung dulo. Yung gugupitin mo sa dulo, yung mga di ba, yung panghugas mo sa mukha mo. Yung shampoo, nilalagyan mo pa ng tubig. Correct. Para up to the last talaga Nagtitipid. magamit mo. Ikaw ba ganun ka, Aaron? Ganun tayo eh. Bakit? Ang mahal na ho ngayon. Yung pagkain, kahit busog ka na, uubusin mo, na manghihinayang ka eh. Ako din. totoo yun. Ito, sasabihin ko, tira ko to para bukas ha. Huwag itatapon to. Oo, walang Alam niyo magtatapon yun, ng pagkain. Ikaw mismo, nagtitipid ka. Kasi ramdam mo yung hirap eh. Ang hirap kumita. Nagpapagal ka. Gising ka na maaga. Puyat ka. Diba? Nagtitipid ka. Pero itong mga Mga hinayupa. gobyerno, hindi mo maramdaman na nagtitipid. Ayaw Bumalik ako lumaban ng batas. ng Benguet. Anak ng pating naman talaga. Aray, Diyos ko po eh. Obviously, ganda pa naman ang kalsada. Binakbak na naman ninyo. Ano yan? Hindi ba? Tapos yung mga street lights na kitang-kita mo na naman na overpriced eh. Mga tao ni tambayan. Panginoon Diyos ay talaga naman. Di ba? Ilan na namang bilyon yan? Matamaan sana kayo Talaga ho nakidlat. namang, Diyos ko po, magnanakaw to mga... Hoy! Pigilan mo sarili mo. Anak na... Nag-text yung COO. Ano ulit yung COO? Yung kahapon, sabi mo? Na high blood ni sa Ano Manong yun, Ted. COO? High blood na. Chick of the owner. Chick of the owner. Nag-text. Okay. Sabi nga kay Ted Filon, dapat alam niya na yan. Mas masarap gastusin ang pera na hindi sa'yo at di mo pinaghirapan. Yun daw ang comment niya.
Oh. Hindi, sorry po. Nakaka-relate daw siya. I-connect lang natin to dito po sa reaksyon ng publiko. Correct. Kasi nga tax di ba? Pag ho talagang meron ka narinig na, wala May na additional tax, kunwari. Wala na. Ano na naman yan? Ano naman yan? Yan. Hindi po. Kumbaga valid yung reaction kasi lahat naman po tayo, I think we will all agree na okay lang naman magbayad ng tax, responsibilidad po natin yan. Pero sana nararamdaman natin. Pero yung papatungan ng tax, hindi lang specific ha, dito po sa tax na pinag-uusapan ngayon, itong si MEPA, lahat ng tax na binabayaran po natin, pag may narinig tayo na panibago, ang initial reaction ng lahat, ha? Tax na naman? Hindi nga namin maramdaman yung mga huli binayad namin Sabi ng ating bumabiyahe ngayon, I agree sir. Kami nga isang biyahe lang, Taft Makati, kasi mahal yung toll at gas. Oh. So kung nagtitipid po din, kumbaga, yung kanilang biyahe paggamit ng kotse, okay, ay kung schedule. Correct. Totoo. Para yung bayad mo sa toll. Hindi po ba? So ikaw mismo, middle income earners lalo na, dito po tatamaan na naman dito, yung pong mga retirees and pensioners. And even At yung middle income na naman po. Totoo po yan. Ang mga mahihirap, walang bank account, walang bank savings. Totoo po yun, klaro yun. Pero dito ho sa kanila sinasabing ito, ipapaliwanag namin kung ano ang dagok nito sa mga umaasa lang po naman dito po sa mga interest ng kanilang pinaghirapan din pera. Mamaya po, ilalapit natin sa mga sikmura ninyo itong isyong ito. Pero ito, balikan ko lang itong mga Wala silang pakialam dyan. Pera yan ng taong bayan. Alam mo, dito sa Pilipinas, wala tayong tax income problem. Meron tayong spending problem. And that Walang we have to pakialam fix. sila dyan. We have a problem with our leaders. Yeah. The leaders spending our money. Opo. Our hard-earned money. Opo. Tsaka, I love you, money! At saka ang kakapal na mukha nila eh. Bakit? Sa totoo lang eh. Totoo Hindi, yan. Wala silang pakialam. Nakita ko ninyo yung nangyari sa budget. Hindi ba? Lahat tinabasan, yung kanilang pagkakakitaan, yun ang dinagdagan. It is Kasi, abhorrent. I mean, sorry po pero not to be cynical about this, but this is really something terribly wrong dito po sa atin. At tayo, siguro nga kasi lagi kang abala kung paano ka makapag-uuwi sa pamilya mo nang galing sa hirap mo, hinahayaan na lang natin sila na para baga sinasabi natin, hayaan mo, bukas makalawa. Oo, may anyway, ay nako, tax ng ina nyo. What kind of Congress is this? Oh, kayo dyan mga kaboses, mga kababayan. Ano ang comment nyo dito sa video natin? Paki-comment below. At sa gustong magpa-shoutout sa sunod na video, paki-type lang ng #shoutme. At hanggang dito lang muna tayo mga kababayan.